Ikaw ba minsan ay nagkakamali? At kapag ikaw ay nagkakamali ay hindi mo ito inaamin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 15, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 21, verse 23 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila ay nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon, nagtanong na naman ang mga saserdote at mga matatanda ng bayan or elders sa ating Panginoong Jesus. Kung hindi ako nagkakamali, maliban sa pagtuturo ng ating Panginoon sa templo, ito ay tungkol doon sa paghagupit niya ng mga paninda doon sa templo. Kaya tinanong siya kung ano ang karapatan niya para gawin ang mga bagay na ito. At madalas yung ginawa ng ating Panginoon na hindi sila sinagot ay yun yung tinatawag na estilo o kaya strategy ng mga rabay noong unang panahon kapag sila ay nagdedebate or nagde-debate. So ito ay ang question ay sinagot ng tanong din. Kaya dito kahit alam ng mga saserdote na si Juan ang karapatan niya ay galing sa Diyos, hindi nila ito inamin dahil natatakot sila sa mga tao. At dahil sila ay mga posisyon, lalong-lalo na sa pagiging mga guro tungkol sa mga bagay tungkol sa Diyos. At kapag sinabi nilang galing sa Diyos ang karapatan ni Juan, ay matatanong sila kung bakit hindi sila naniniwala kay Juan. Kaya kahit alam nila na mali na sila, hindi pa rin nila ito sinagot. Ganon din naman ang ating Panginoon. Ibinalik lang nila ng ating Panginoon
yung tanong nila sa Kanya. Ganon din man naman sa ating buhay sa pangkasalukuyan. Minsan, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. At dahil sa ating limitado na karunungan, minsan ay nagkukulang tayo at nagkakamali tayo. Pero ang maganda doon, kung tayo ay mapagpakumbabang loob at kung laging bukas ang ating isipan sa mga correction o pagtatama ng ibang tao, mas lalong maganda para sa atin kaysa yung hindi natin ito tinatanggap, yung mga pagkakamali o yung pagkukulang natin, lalong-lalo na sa karunungan. Kasi ang mangyayari niyan ay kung minsan, madalas, ay sinisisi natin ang ibang tao para lang hindi tayo mabalingan ng sisi o kaya para hindi tayo managot sa ating mga pagkukulang o sa ating pagkakamali. Kaya yun yung pinaka mensahe na sa tingin ko ay nababagay dito sa ating nabasa sa mabuting balita, na iwasan natin yung pag-iwas kapag tayo ay nagkakamali. Dapat ay tanggapin natin kapag tayo nang may kababaang loob na kung tayo may pagkakamali, at huwag nating sisihin ang ibang tao o ibang bagay para lang mapalabas na tayo ay tama pa rin kahit hindi tayo mali. Kasi pag hindi natin iyon tinatanggap, nagiging matigas ang ating puso at hindi tayo magkakaroon ng tunay na karunungan, dahil parang hinahadlangan natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos para tayo ay pagharian ito at para tayo ay makatanggap ng mas lalo pang mataas at makalangit na karunungan. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay meron kayo natutunan sa aking ibinahagi at magkita-kita po tayo bukas. Amen.